Ang kwentong ito ay nangyari sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nadia na taga Maynila nang sumama siya sa kaibigan niyang taga probinsya ng Capiz. Malakas na tawag sa akin ni Vilma na pamulagat ako sa kanyang turan. Lagi kaming ganito sa classroom sa tuwing magkikita kami. Best, ano ka ba? Lagi mo na lang akong kinukulat eh. Sorry na best. Siya nga pala, may plano ka na ba? Plano saan? Sa summer break. Wala. Baka sa bahay lang ako. Sila mama at papa kasi nasa Baguio para sa kanilang business trip. Sakto, sumama ka na lang sa akin sa probinsya namin. Bakit? Anong meron? Fiesta sa amin. Masaya doon, promise. Hindi ako papayagan ng parents ko eh. Hindi ka papayagan kung magpapaalam ka. Malakas na pangangatyaw ng dalaga. Pag-iisipan ko, saan ba yan? Sa Capiz. Iyo, di ba maraming aswang doon? Pati ba naman ikaw? Ganyan tingin mo sa akin? Isang aswang? Malungkot na turan ni Vilma. Hindi naman sa ganoon. Oh, yan, payag ka na ah. Ang saya ko, best friend talaga kita. Masayang turan nito. Lumipas ang araw at dumating ang araw ng pag-alis namin. Malakas na busina galing sa gate namin. Nadia! Tara na, dali! Excited na tawag sa akin ni Vilma. Oo na, excited lang. Natatawang turan ko sa kanya. Habang nasa biyahe, nagkikwentuhan kami nang napansin ko na parang ang layo na namin sa kabiasnan. Vilma, saan na tayo banda? Anong lugar na ba ito? Sunod-sunod na tanong ko. Hay nako best, matulog ka na lang para makapag-beauty rest ka. Para pagdating natin doon, fresh ka. Nagtawanan kaming dalawa. Nang mapansin ko na kakaiba ang titig sa akin ng driver, ngunit binaliwala ko na lang ito at natulog ako. Makalipas ang ilang oras ay huminto kami sa isang gasoline station para magpahinga. Naunang bumaba si Vilma at yung driver. Napansin ko na tila bang nagtatalo sila. Kaya agad akong bumaba at nilapitan si Vilma. Habang papalapit ako ay agad na huminto ang dalawa sa pagtatalo. Best, punta muna ako CR at naglakad papalayo sa akin. Habang ako naman ay bumili ng mainit na kape at bumalik sa harapan ng van na nirentahan namin. Agad na lumapit si Manong driver. Hindi pa siya ganoong katanda, mga nasa 40 ang edad niya. Ning, sigurado ka ba na tutuloy ka? Bakit po? Utal-utal kong tanong sa kanya. Nang akmang magsasalita na si Manong ay biglang sumulpot sa likuran namin si Vilma. Tara na, para makarating tayo ng maaga. Nagkatitigan kami ni Manong driver habang kinakaladkad ako ni Vilma papasok sa van. Kita sa mukha ni Manong driver na mayroon itong nais sabihin sa akin. Muli ay bumiyahe kami sa kahabaan ng kalsadang iyon. Ramdam ko ang kilabot sa mga tinuran ko sa akin ni Kuyang driver. Nakatulala lamang ako sa bintana habang iniisip kong ano ang nais niyang sabihin. Nang biglang kilitiin ako ni Vilma. Hoy! Ano ka ba? Mukhang si Mana Santay ang mukha mo. Dahil sa kakulitan niya ay nawala ang aking pag-iisip hanggang sa napansin ko na parang kakaiba na ang lugar sa paligid. Dahil sobrang layo-layo ang mga bahay, agad kong binuksan ang bintana upang tanawin ang paligid. Nang sumambulat sa akin ang mabahong simoy ng hangin. Napangiti ako dahil sa tanan ng buhay ko, noon lamang ako nakalanghap ng sariwang hangin. Oh, di ba? Sariwang hangin dito, hindi tulad sa Maynila. Napuno ako ng excitement.
dahil nagbubukang liwayway na at kita ko ang kabuuang ganda ng paligid pati ang pagsikat ng araw. Malayo pa ba tayo, best? Malapit na, best. Diyan sa barangay hall. Isang tricycle na lang. Maya-maya pa nga ay huminto kami sa barangay hall kung saan naroon ang terminal. Pagkababa ko ay agad na lumapit si Vilma sa isang matandang lalaki. Nang biglang hinablot ako sa likuran, muntik na akong sumigaw sa gulat. "Miss, umalis na tayo dito." "Bakit pa, Manong?" "Hindi maganda ang pakiwari ko dito. May balita na aswang daw ang isang buong barangay na to." "Paano niyo po nalaman? Ano po ba ang alam niyo tungkol sa mga aswang?" "Kumakain sila ng mga tao at balita ko rin na itong lugar na ito ang kinilang pinagmumugaran. Mayroong taong nakaligtas dito at yun ang nagkwento sa akin. At nagkwento si Manong tungkol sa naganap na iyon. Alam mo ba, Ning? Ayon doon sa nakaligtas, ay muntik na siyang gawing hapunan ng mga aswang sa piyesta." Paano po siya nakaligtas?" "Hinubad niya ang lahat ng kasuotan niya at nagpalit ng damit. Ayon dito, mahihirapan ang mga aswang na tukuyin ang amoy niya." "Kilala niyo po ba kung sino ang mga aswang?" "Basta, tara na. Bumalik ka na sa van at babalik na tayong Maynila." Nang biglang may humablot mula sa likuran ni Manong driver. "Yan po, minamanyak niya yung best friend ko. Kanina pa po yan eh." "Vilma, ano ka ba? Tara na, best. Magtricycle na tayo." Habang papasakay kami, ay nakita ko na hawak si Manong driver ng mga kalalakihan sa lugar na iyon. At kita ko ang kanyang takot. Kita ko rin na sumisinyas ito na umuwi na. Dahil sa pagkaladkad sa akin ni Vilma, ay nawala ang paningin ko sa driver at tuluyang nakasakay sa tricycle. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa bahay ni Vilma. "Welcome mga anak!" bati ni Tia Milin. Tiyahin ni Vilma. "Hay nako, buti naman at nakarating na kayo. Halina't pumasok na kayo sa loob ng makapagpahinga na kayo." Habang naglalakad at bitbit ang mga gamit ko, kinakalabutan ako sa mga titig ng mga tao. Pakiwari ko ay mga mababangis silang hayop na biglang, "Ano ka ba, Nadia? Relax ka lang. Masasani ka din dito. Huwag mo silang pansinin. Ganyan lang ang mga yan." At naglakad na kami papasok ng bahay. Dahil sa pagod, agad akong nakatulog. Gabi na nang magising ako dahil sa isang alulong, agad akong napabangon at napaupo sa katre. At biglang bumukas ang pinto. "Hoy, Nadia, para kang nakakita ng multo." Napangisi na lamang ako ng alanganin. Agad niya akong inaya upang kumain. Pagbaba namin sa silong ng bahay kung nasaan ang kusina, tumambad sa akin ang mga kaanak ni Vilma. Ngunit dala ang kakaibang presensya dahil sa mga matatalas nitong mga mata kung tumingin. Kinikilabutan ako dahil pakaramdam ko ay binabalatan ako ng buhay. "Asya, kain na kayo." Namulagat ako sa dami ng mga ulam na nakahain. May minudo, may kare-kare, dinuguan at kung ano-ano pa. Nang akmang kakain na ako, napansin ko ang dinuguan dahil amoy malansa, yung tipong hindi naluto ng maayos ang dugo. Nanlaki din ang mga mata ko habang nilalantakan ng isang lalaki ang isang malaking tipak ng karne habang may tumatagas na tila dugo. Napabulong ako kay Vilma. "Best, tingnan mo yung lalaki. Hindi ba niya nalalasahan yung dugo?" Agad na nakita kong suminya si Vilma sa isa pang lalaki upang sawayin ito. "Pasensya ka na, best. Inihaw na atay yung ng baboy. Dito kasi sa amin, pampalakas ng baga ang pagkain ng malasadong inihaw na atay." "Ah, ganun ba?" Matapos ang hapunan
ay nagsayawan na ang mga taga-baryo. Inuman, kantahan, kita ang saya sa mga mukha nila. Inaya ko ni Vilma upang makisaya. Nadya, tara, makisaya tayo. Sige lang best, mamaya na lang ako. Akmang aakyat na ako sa bahay nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Mukhang busog na busog, sabay ngisi nang nakakakilabot. Ano ba? Umalis ka sa likuran niya! Galit na saway ng best friend ko. Nang makaakyat ako, agad akong lumingon sa kanila. Nakita ko na kinaladkad yung lalaki sa madilim na parte ng kakahuyan na tila pinapagalitan. Habang nasa kwarto ako, nakarinig ako ng mga kaluskos sa bubong at may hinang paghangos ng isang hayop. Nang biglang may nahulog mula sa bubungan, nakita ko ang maliit na butas sa likurang bahagi ng dingding ng kwarto. Agad akong sumilip mula sa butas. Nakita ko ang isang maskuladong lalaki na nakahubad at tanging pang-ibabang pangloob na kasuotan lang ang suot nito. At kita ko ang malangis na kabuuang katawan nito. Halos nangingintab na sa kaitiman ang balat nito. Nang biglang may kumatok, halos lumundag ang puso ko sa gulat. Nadya! Nadya! Sunod-sunod na tawag sa akin ng kaibigan ko. Agad ko siyang pinagbuksan at nagpanggap ako na walang nakita. Inaya niya ako mag-inom habang hawak ang isang malaking buti ng lampanog. Tara, best. Doon tayo sa kwarto. Alam ko naman na nahihiya kang makisalo sa mga tao dyan sa baba. Sige, best. Sunod ako. Agad nang umalis si Vilma. Pagkaalis niya, agad kong sinara ang pinto. Habol ang aking hininga dahil sa labis na kaba. Habang nasa kwarto kami ng best friend ko, walang tigil ang tawanan namin hanggang sa magtanong ako ng, best, parang ang haba ata ng pista nyo dito. Oo best, 3 araw ang pista dito. Pero bukas pa talaga ang pista dito. Mamayang madaling araw kakatayin ang mga alay. Ha? Anong alay? Alay para sa masaganang buhay at kaligtasan ng buong baryo. Halika, silip tayo sa bintana. Yun no? At tinuro niyo sa akin ang isang malaking rebolto na hugis kambing ang ulo. At nakataklob ang katawan nito sa balat ng puno ng saging. Nahintakutan ako sa aking napagmasdan. Best, ano ba yan? Yan si Ingkong Paday. Siya ang aming patron dito sa lugar namin. Sumasamba kayo sa rebolto? Oo, best. At taon-taon namin yung ginagawa. Bakit parang namumutla ka ata? Diba, dapat namumula ka dahil sa alak? Pabiro nitong turan sa akin. Lumipas pa ang mga oras at tila napansin ko na pataas ng pataas ang tagay sa akin ni Vilma. Ngunit maging siya ay tinamaan na rin ng alak. Best, CR lang ako ha. Sige best. Lasing na boses nito. Pagdating ko ng CR, agad kong dinukot ang lalamunan ko para maisuka ko lahat ng nainom kong alak. Pagbalik ko sa inuman, agad naming ipinagpatuloy ang pag-iinom. At tuluyang bumagsak si Vilma sa kalasingan. Muli ay bumalik ako ng CR para sumuka. At biglang naalala ko ang mga sinabi sa akin noong manong driver. Ayon dito ay barangay daw ito ng mga aswang. Sa barangay na ito ay may 2 baryo. Yung isa ay kung saan kami sumakay ng tricycle at ang pangalawa ay itong baryo nila Vilma. Bago lumisan ng dalaga, hinubaran nito si Vilma at nakipagpalit ng kasuutan. Saka nito tinakluban ng kumot. Agad na umalis ng takbo ang dalaga papuntang likurang bahagi ng bahay. Nang marating ang likurang parte ng bahay na iyon,
Nakarinig ito ng mga atungal ng hayop sa loob ng bahay ng kaibigan. Patago niyang nilingon ang bahay at doon napagmasdan niya kung paano dumugin ng mga aswang ang kwarto kung saan sila nagiinuman. Napatakip ng bibig si Nadia at tila naluluha pa. Dahil sa labis na takot nito nang biglang mapayuko ito gawa ng may isang aswang na lumingon sa kinaroroonan nito. Pagapang namang umalis ang dalaga sa lugar na iyon, sa kabilang dako naman. Nang tanggalin ang kumot ng babaeng nilalantakan ng mga aswang, napasigaw ang isa sa mga ito. Ah! Pamangkin ko yan! Si Vilma yan! At nag-ungulan ang mga aswang. Kahit medyo nakalayo na ang dalaga, ay rinig na rinig ang atungal ng mga aswang habang tumatakbo. Lord, please, tulungan niyo po ako, promise. Hindi na po ako tatakas, Lord. Tulungan niyo lang po ako. Halos tumulo ang mga uhog ng dalaga sa kakaiyak. Habang nasa kalagitnaan ng matataas na damo, nakaramdam si Nadia nang tila may mga mabibilis na paa ang humahabol sa kanya. At rinig na rinig niya ang malahalimaw nitong paghingal. Unti-unting bumagal ang pagtakbo ng dalaga nang dahil sa pagod. Kasabay nito ang palapit ng palapit ng mga nakakakilabot na tunog na gawa ng mga aswang. Nang lumingon ang dalaga, namasdan nito ang aswang na palundag-lundag papalapit sa direksyon nito. Muli ay ubod lakas nitong tinakbo ang talahiban, ngunit dahil sa bagal ng pagtakbo, gawa ng pagod at pagsakit ng mga binti nito, nagawa nitong abutan si Nadia at biglang lumukso ang malaking nilalang sa likuran ng babae. Agad itong kinagat sa balikat at nagdulot ng pagdurugo nito. Nakipagbuno si Nadia sa aswang habang sumisigaw. Napatihayan naman ito at doon ubod lakas niyang sinipa ang aswang. Ngunit gumanti ito ng kalmot sa kanyang pisngi. Isang impit na sigaw ang pinakawalan nito at isang malakas na putok ng baril ang sunod-sunod na narinig mula sa dikalayuan. Nang biglang bumulagta ang aswang at nadaganan ang kawawang babae. Ano ba? Ang baho mo, visit ka! Irita na turan ng dalaga habang inaalis ang katawan ng aswang na nakadagan sa kanya. At nakita niya ang isang lalaking palapit sa direksyon niya. Halos nanlabo na rin ang mga mata ng dalaga dahil sa mga dugong tumalsik sa kanya. Kinusot-kusot niya ito at namukhaan niya ang lalaki. Ikaw? Ikaw yung driver ng van? Agad na tinulungang makatayo ang lalaki si Nadia at inakay. Habang inaakay nito ang babae, ramdam nila na may paparating dahil sa mga yabag nito. Nagmadali ang dalawa upang makarating sa van. Hingal na hingal ang dalawa na sumakay sa van at nagmamadaling pinaandar ang van. Nang medyo nakalayo na sila, lumingon si Nadia at kita nito kung paano umatungal ang mga aswang nang makita nito ang patay nilang kasamahan. Habang nasa biyahe, nagpakilala si Manong driver. Ako nga pala si Dado, Nadia. Tama ho. Pero paano po kayo nakarating dito? Di ba, iniwan ko kayo sa terminal? Takang-taka na tanong ng dalaga. Nung iniwan mo ako sa terminal, kinulong nila ako sa isang kwarto at muntik na nila akong pagpiestahan. Buti na lang, lagi akong may bitbit nito at ipinakita ni Mang Dado ang pilak na cross. Lagi ko itong bitbit kahit saan ako magpunta. Salamat, Manong, at binalikan mo ako. Ining, sa susunod, huwag kang basta-bastang sasama sa malalayong lugar gaya nito. Habang binabagtas nila ang madilim na kalsada, ay may nabangga silang isang tumawid na matanda. Mang Dado, may nabangga po tayo.
at akmang bubuksan na ni Nadia ang pinto ng van, agad na sinagawan ito ng lalaki. "Huwag kang bababa! Hindi tao ang nabangga natin! Tumingin ka sa side mirror. Walang tao sa likuran natin. Dahil kung totoong may nabangga tayo, dapat kita natin sa salamin." "Pero Mang Dado, meron nga yun oh. Lumingin kayo sa likurang bahagi ng sasakyan. May matandang nakayuko." "Hindi yan tao, Ining. Tingnan mo ulit sa side mirror. Wala siyang refleksyon sa salamin." Ganun na lang ang pagkagulat ni Nadia nang tingnan nito ang matanda sa side mirror at wala nga itong refleksyon. Nang mapagtanto nito na hindi nakikita ang matanda sa salamin, ay umakyat ang kilabot nito sa buong katawan. "Mang Dado, patakbuhin mo na, siguradong nasundan nila tayo," sigaw na saad ng babae. Agad namang pinahororot ni Mang Dado ang sasakyan at muli napamulagat at napahinto. Ang sasakyan nang namataan nila ang isang lalaking hubad at puno ng langis ang buong katawan at tumutulo ang laway. "Ning, kumapit ka!" Agad na pinaharurot nito ang sasakyan at sadyang sasagasaan ang aswang na nakaharang sa daan. Nagmagpang-abot ang sasakyan at ang aswang, laking gulat ng dalawa na hindi umabante ang van dahil sa mga kamay ng aswang na pumipigil sa pagtakbo nito at bahagyang umangat ang unahang bahagi nito. Mang Dado," palahaw ng babae. "Tumahimik ka dyan. Walang magagawa ang kakasigaw mo. Kunin mo ang bintitadong tubig dyan sa compartment ng sasakyan, dyan sa harap mo." At itinuro ng lalaki ang isang lalagyan. Agad namang kinuha ng babae ang tinutukoy nito. Nang iabot ng dalaga ang bintitadong tubig, napalingon ito sa likod ng sasakyan. At doon namataan nito ang isang kumpol ng mga aswang na halatang galit na galit at gutom na gutom base sa mga itsura at hangos ng mga ito. Habang inaabot ni Nadia ang bintitadong tubig, nagwiwika ito. Mang Dado, nasa likod ang dami nila." Nang lumingon sa likod ang lalaki, ay napagmasdan nito na ang dami ng mga aswang. Napalunok ito habang naikipagtagisan ng lakas ang aswang. Sa harapan, gamit ang kanilang sasakyan, agad nitong hinablot ang bintitadong tubig at mahawakan ni Mang Dado ang buti. Nakita ito ng aswang at walang ano-ano'y binasag nito ang salamin ng harapan ng sasakyan. At lumusot ang malaki, maitim, mabalahibo at naglalangis nitong mga braso na sumakal kay Mang Dado at doon ay nabitawan ng lalaki ang bintitadong tubig. "Nadia, kunin mo yung bote!" Habang habol hininga ang lalaki. Napatulala si Nadia at tila hindi nito alam ang kanyang gagawin. Dahil sa labis na takot, nangingibabo sa kanyang katawan habang pahigpit ng pahigpit ang sakal ng aswang sa kawawang si Mang Dado. Muli ay sumugaw si Mang Dado, "Nadia, yung holy water!" At doon pa lamang bumalik ang ulirat ng dalaga. Nanginginig ang buong katawan at kalamnan ng dalaga habang kinakapa sa sahig ng sasakyan ang buti. Hindi makandaduto ang babae sa pagkapa habang hinihingal at umiiyak dahil sa nasasaksiyang eksena na tila sa pelikula mo lang nakikita. Nang sa wakas ay nakuha nito ang buti, agad niya itong binuksan at iwinasiwa sa muka ng aswang na agad namang nakaramdam ng sakit dahil sa bintitadong tubig. Napasisigaw ito dahil sa pagkapaso. Habang namimilipit ang aswang, pinaharurot ni Mang Dado ang van at ito ay sinagasaan. Sigaw ng nasagasa ang aswang habang papalayo. Ramdam ni Mang Dado na may lukso sa ibabaw ng bubong ng van. Umawak ka, Ining. Mulian niya itong pinatakbo sa pinakamabilis at biglang apak sa preno ng sasakyan. Mula sa itaas ng bubong ay nahulog ang isang aswang
muli ay pinatakbo ang van at sinasagasaan ito. Ramdam ang paglagatok ng buto nito nang biglang may bumagsak sa salamin sa gilid ng pinto kung nasaan si Nadia at hinablot ang buhok nito. Sumasabay sa hangin ng isang manananggal dahil sa bilis ng lipad nito. Ah! Ah! Aray! Habang nagsisisigaw si Nadia ay pilit siya nitong hinihila palabas ng sasakyan. Nadia! Nadia! Napunit na ang ilang bahagi ng damit ng babae at bumabaon na din ang mga kuko ng mga nananggal nang biglang napansin ni Nadia ang papalapit na isang poste. Ubod lakas niyang sigaw at pinilit niyang buksan ang pintuan ng sasakyan upang tamaan ang aswang humahabol sa kanila. Sa pagbukas ng pinto ay ubod lakas na humampas sa muka ng aswang ang pinto ng van at nang lumingon ito sa harapan ay tumama ng napakalakas na papalapit na sa poste. Sumambulat ang dugo sa mukha ni Nadia at agad ditong kinabig ang pinto upang isara. Ang galing mo, Ining! Habang hingal na hingal nang ngumiti ang dalaga. At doon tuluyan nakalayo ang dalawa at nakaligtas sa baryo ng mga aswang. Ang wakas. Istorya ito ng mga kaibigan ko sa Samar. This story was also featured na way back 2006 sa Mel and Joey GMA7. Year 1983. Nag-aaral sa Manila yung tita ng kaibigan ko. May kaklase daw siya na ang pangalan ni Carolina. Napakaganda raw ni Carolina. Mayaman at matalino. Mag-i-end of semester na daw yun nung inimbitahan silang magkaklase sa lugar nila, Carolina. Magpipiesta na raw dun. Tinanong niya kung saan yung lugar niya. Sa Biringan City, Samar daw. Sinabi pa ni Carolina na siya na lang ang sasagot sa pamasahe nila papunta at pabalik ng Maynila. Yung ibang kaklase nila hindi na sumama kasi magsisiuwian sa mga kani-kanilang probinsya para doon na magbakasyon kasama ang pamilya nila. Sasama na sana yung tita ng kaibigan ko para makalibre ng pamasahe pa uwi since tagaliti siya, kaso hindi siya nakasama dahil hindi siya pinayagan. Umuwi na lamang muna sa lola niya na kasama niya doon sa Manila. Bali 4 na lang sila na pumunta ng Samar. Si Carolina at yung 3 niyang kaibigan na taga Manila. Simula nun, hindi na nakauwi ng Manila yung 3 kaibigan niya. Hindi raw ito nakita pa. Hinanap nila doon sa Samar yung 3 kaibigan nila kasama yung pamilya ng 3 pero hindi talaga nila nahanap kasi ang nalaman nila na walang Biringan City sa Samar. After a few years, napanaginipan ng kapatid nung isang nawawala. Sabi sa panaginip niya, nasa Biringan City na raw siya. Maligaya daw ito at may pamilya na. Di daw sila dapat mabahala kasi nasa maayos siya na kalagayan. Kasama niya yung mga kaibigan nila at si Carolina. Ilang buwan naman ang nakalipas, yung isang kasamahan nila na nawawala ay nagpadalang sulat sa pamilya niya. Ganun din daw ang maligaya na siya dun sa Biringan. Napakalaking city raw nito. Masasaya yung mga tao. May anak na raw siya na pangasawa niya isa sa pinakamayamang engkanto doon. Simula nun, mas lumakas pa yung mga kwento-kwento about sa Lost City. Kwento ng isang kaibigan ko ng taga Samar. Nakaka-8 sa isang buwan na may napapadpad na mga delivery man na nagtatanong sa kanila kung saan daw yung lugar na Biringan City. Kasi raw may mga nag-order sa kanila, mga furnitures, auto, sako-sakong simento at marami pang galing ibang bansa. Yung iba naman galing Manila o Cebu. Nasa headlines din daw noong 1980s na ang Pinas is one of the richest country because of the enchanted lady called Carolina. May isang kwento na naman na may isang malaking cargo ship na nag-deliver sa Biringan City ng materials and supplies, appliances. Sinabihan sila nung client na gabi daw i-deliver doon. Nung nakarating na sila ng mga 7 ng gabi na iyon, laking gulat ng mga crew ng barko
dahil first time nila makakita ng napakagandang city. Full of amazing lights, beautiful mansion, beautiful people, magaganda raw yung mga kalsada, malinis at may magandang landscape. Hindi nga agad umalis yung barko. Nung magising sila sa umaga, nagulat sila na wala na yung mga bahay, mga tao na nakita nila nung gabi. Malaking puno na lang yung nakita nila. Dito nagsimula na nakilala yung Biringan City, stories sa buong mundo.